What the court can do as the impeachment court can request the finance secretary to draft a regulation for the president to sign. I think in that process, pwede na nila i-spell out, mag-decide yung court, okay, narrow down natin anong period, impeachable na, dapat impeachable na siya noon. So, ano to, kasama ba yung business, kasama sa husband. So that, yung mga limitations na yun, mga parameters na yun, malalagay na sa regulation to be issued by the secretary. It will apply not just to Sara Duterte, but to future impeached officials. Para fair. Attorney Ferdy Topacio. Attorney, magandang hapon. Welcome sa ating special coverage sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yes, magandang hapon, Boss Admar, Sir Jade, at it's always a pleasure to be here. Opo, attorney, no? Bago natin pag-usapan yung mga nakalipas na linggo at mga maaring pag-usapan ngayong linggo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, punta muna tayo dyan sa Senado. Kasabay po ng pagpasok ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw, nakatuon ng pansin sa mga mahalagang mosyong inasahang pagdidesisyonan ng Senate Impeachment Court. Kaugnay nito, iginiit ng isang legal expert na mahalagang matiyak ang due process at pagiging patas ng paglilitis sa bawat hakbang ng korte. Live na magbabalita si Hannah Jane Sancho. Hannah, magandang hapon. Magandang hapon, Admar, Jade, Attorney Topacio. Isa sa tinututukan ngayon ng ating mga kababayan sa Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay yung maging desisyon ng impeachment court. Kaugnay sa request ng prosecution na maglabas ng subpoena para dun sa SALN, bank records, and BII records ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa isang legal expert, kailangan may malinaw na batayan ng impeachment court sa pag-deny o yung pag-approve, no, dun sa kahilingan ng prosecution. Aniya, kailangan kasi matiyak na kailangan matiyak pa rin ng impeachment court na mapangalagaan ng due process at maiwasan yung tinatawag na fishing expedition at higit sa lahat, hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa impeachment proceedings. Iginit ni Dr. Melissa Loha, isang legal expert at may akda ng mga pag-aaral sa comparative constitutional law na nailathala sa mga international law journals ng Oxford University Press, na dapat magtakda ang Senate Impeachment Court ng malinaw at mahigpit na mga limitasyon kung maglalabas ito ng subpoena para sa SALN, BIR records at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Loha, magkakaiba ang umiiral na legal na pamantayan sa bawat uri ng dokumento, kaya kinakailangan maging tiyak ang saklaw ng anumang utos ng korte upang mapangalagaan ang due process at maiwasan ang tinatawag na fishing expedition. Ipinaliwanag din niya na kung pagbibigyan ng kahilingan ng prosekusyon, dapat malinaw at tukuy ng panahon, mga transaksyon at iba pang saklaw ng mga dokumentong hihingin upang hindi lumampas sa kinakailangang ebidensya para sa impeachment proceedings. What the court can do as the impeachment court can request the finance secretary to draft a regulation for the president to sign. I think in that process, pwede na nila i-spell out, mag-decide yung court, okay, narrow down natin anong period, impeachable na, dapat impeachable na siya noon. So, ano to, kasama ba yung business, kasama sa husband. So that, yung mga limitations na yun, mga parameters na yun, malalagay na sa regulation to be issued by the secretary. It will apply not just to Sara Duterte, but to future impeached officials. Para fair. Dagdag pa ni Dr. Loha, pagamat nauunawaan niya ang pagtutol ng depensa sa malawakang pagbubunyag ng mga record. Hindi rin anya magiging makabubuti kung kukontrahin ang lahat ng kahilingan sa disclosure. Anya, maaring pahintulutan ang paglabas sa mga dokumento basta't malinaw ang mga limitasyon itinakda ng impeachment court at naaayon ito sa konstitusyon at sa due process. Naniniwala ang legal expert na mahalagang salik ang pananaw ng publiko sa magiging takbo ng impeachment trial. Ayon kay Dr. Loha, dahil mga halal na opisyal ang nagsisilbing senator judges sa impeachment court, hindi maiiwasang maging sensitibo ang mga ito sa sentimiento ng publiko habang umuusad ang paglilitis.
Sinabi rin niya na bukod sa legal na argumento ng magkabilang panig, mahalaga ring mapanatili ang tiwala ng publiko sa pagiging patas ng proseso dahil maaari itong makaapekto sa kabuang pananaw sa impeachment proceedings. How important po yung public perception of impartiality in an impeachment court? It is everything in an impeachment. It is everything. In the Philippines, in Korea kasi, wala silang impeachment court. They have a constitutional court. Sa atin kasi, mixed kasi, politicians kasi ito eh. So they will have their finger on the pulse of the nation. And they will rule on the basis of what how the people will react. Gayunman, binigyan diin ni Dr. Loha na ang parehong prosekusyon at depensa ay dapat manatiling nakatuon sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at argumento upang mapanatili ang kredibilidad ng impeachment proceedings at ang tiwala ng publiko sa proseso. Isa sa mga dapat tutukan ng publiko sa nagpapatuloy na impeachment trial ay ang paraan ng pagkatanong ng mga center judges sa mga testigo. Ayon kay Dr. Loha, ang pagiging patas ng isang center judge ay hindi lamang nasusukat sa kanyang magiging boto, kundi maging sa uri ng mga tanong na kanyang ibinabato sa mga testigo sa panahon ng pagdinig. Anya, kung ang mga tanong ay pawang pabor lamang sa isang panig at hindi sinusubok ang kredibilidad ng mga testigo ng magkabilang kampo, maaari itong magdulot ng pagdududa sa pagiging walang kinikilingan ng impeachment court. So questions. Kung yung questions would lead to answers na mag-favor ng isang witness, and wala man lang questions na would lead to answers na hindi masyadong favorable sa witness, medyo mahirap yun. Dagdag pa ni Dr. Loha, mahalaga ring maging masusi ang mga center judges sa paghimay ng mga ebidensya at testimonya upang matiyak na ang paglilitis ay magiging patas at naaayon sa due process. Admar Jade at Rito Pasio, sabi ng tagapagsalita ng impeachment court na posibleng hindi rin pa papagdesisyonan ngayong araw ng impeachment court kung maglalabas ng subpoena or i-deny or whatever is yung decision nila doon sa kahilingan ng prosekusyon dahil hindi nga daw ito urgent as of now. Pero yun nga ang tinutukan ngayon ng mga legal luminaries at of course ng ating taong bayan at ng defense team na kailangan magkaroon ng malinaw na batayan yung magiging basis ng impeachment court sa pagpapalabas o yung pag-approve nila doon sa subpoena na hinihiling ng prosecution. At inaabangan din ng ating mga kababayan yung paglabas ni pagharap ni Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI, bilang kahuli-huling witness sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa aligasyon grave threats laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Admar Jade, Attorney Tapasio. Maraming salamat si Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado.